What's next for Magnolia Hotshots? Pero tingnan muna natin yung naging laban nila kontra sa TNT Tropang 5G. And what a good combination of 5 para sa tropa. They put in Gio as a starter para maging off guard sa heading. Then magiging go-to guy si Oftana plus yung frontline na Williams at BGR. Para naman sa Magnolia, pinalitan nila yung usual nilang 5 sa start ng eliminations. Maganda yung intro nila dati nung si Javi pa yung dos. Pero ngayon, they opted to pair Lastimosa with Barroca. Laput is the center plus Lucero and Rome De La Rosa. Kumbaga, nawala kung ano yung start nila na yung expectation ko pa naman is tuloy-tuloy lang sana yung mga bata plus si Andrada yung sa pwesto ni Rome. What a start for TNT. Tsaka hindi mo makikita sa frame si Laput dito, leading for an easy layup para kay Kelly Williams. Tsaka yung lapses ng Magnolia sa defense, nag-split lang si Gio tapos nalito na agad yung Magnolia, leaving Oftana sa corner, 3-point shot. Dito naman, inantay lang ni Calvin na medyo lumubag yung paint after idala ni Kelly sa labas si Ian. Then, quick burst of speed, nakahelp naman si Lucero pero merong heading sa corner, another 3-point shot for TNT. Sobrang effective ng dribble, drive, then dish ng TNT dito sa Magnolia. Paano ba naman? Isa lang yung assertive sa defense, parang si Lucero lang yung nagko-cover para sa hotshots. Tapos yung magro-rotate is wala nang pake. Ilang beses kinain ng TNT yung Magnolia sa mga ganyang attacks and parang wala lang sa hotshots eh. Sa second quarter, ganun pa rin. TNT relies on that attacks, kick, and good things happen. Pero ano yung sagot ng Magnolia on that? Nag-zone defense sila to avoid yung paint touch ng TNT. Kaso lang, nabubutasan pa rin kasi merong outside yung mga players ng TNT. So, simpleng ball swing action lang, libre na sa labas. Here, dito natin makikita kung gaano ka-flow yung defense ng Magnolia. Galinato is not known to be super dominant in the post. Pero, why would you even need 3 players to cover him? Yes, mismatch with Lastimosa. Kaya nga nag-abang na si Verano. Pero, may nag-isa pang help which resulted para malibre si Oftana sa labas. Tsaka, alam nilang mismatch si Ian kapag si Kelly is galing sa outside. Dribble, drive, attract, then kick sa corner, another 3-point shot na naman para sa TNT. Nababa naman ng hot shots into 6 yung laban ng third quarter. Gumana rin yung kanilang outside shot kahit si playing coach is nakabitaw. Pero sa fourth quarter, defense pa rin ng hot shots yung problema. After ng big shot nila, wala nang pake kung sino yung babantayan na next eh. Sa lahat ng open, si Oftana pa, 'di ba? Yung Magnolia is hindi makaramdam na gamit si Ian Sanggalang bilang point of attack ng TNT. Siya yung target sa drives, PNR actions, and Sinambatak did a great job playing with it, attracting the help defense, tapos kick out, tapos nare-recognize niya rin yung cutter kasi nakatingin nga sa kanya lahat kasi worried kung paano ba siya babantayan ni Sanggalang. So, sobrang late nang napansin ng hot shots and ayun, yung lamang is too big to handle. TNT sa semifinals, Boracay para sa Magnolia. So, what's next for Magnolia? So, yung umpisa nila sa conference is sobrang ganda. Puro positives. Dahil sa statement na to, masasabihan talaga silang Intro Boys Legacy. Pero kasi, legit naman na maganda talaga yung start nila. Nakapag-build ng identity and nakakabilib kasi if may voice ako, ganung identity din talaga yung trip ko para sa kanila. Yung nag-invest sila sa mga young guys, yung starters nila, Lastimosa, Javi, Rome, Lucero, and Laput. And pwedeng si Kun or Andrada na yung mag-fill in sa Rome De La Rosa na spot. Diba kung titingnan nyo, bago sa mata, pero yung potential, parang umaapaw. Merong big man, may defensive specialist, may real point guard, may shooter, at merong 3 and the wing. Ganyan yung prototype or tinatawag nating blueprint na lineup. Pero what happened kapag panic mode? They always go with the veterans kahit may speed yung kalaban is takot sa kung ano yung nasimulan. Yung injuries naman is not long term for Lastimosa and si Polly kahit wala naman na talaga siya sa picture ng Magnolia. Pero sa latter part ng conference nawala yung trust sa process. Bad night for Javi. The next one, wala nang tiwala. Imbis na i-polish din sila, malilesen pa yung chance. Actually, walang next for them. Ang kailangan nila is continuity.
believe sa kanilang process. Pwedeng ituloy ni LA yung pagiging playing coach but only to teach Lastimosa on what to do. Like after ng minutes ni Jerome, LA will show on how to fix all his decision making. So, chance rin yung Commissioner's Cup to get a good center that can also help Laput bring his A game. Bring back the process of putting more opportunities sa young guys kasi parang naging walang silbi yung start, yung pag-build ng chemistry kung sa much needed game is hindi rin ganun yung gagamitin. So ayun, bugbog na naman sa comment section yung Magnolia fans, and kayo ba, let me know all your thoughts on what's the next move for Magnolia Hotshots.